Welcome sa Recap Tayo Movie. Araw-araw, isang batang mangingisda na nagngangalang Syracuse ang pumapalaot upang mangisda sa baybayin ng Ireland. Isang araw, natagpuan niya ang isang batang babae sa kanyang mga lambat. Tinulungan niya ito at nang magkamalay ito, siya ay napatigil sa saya nang makita niyang tila hindi ito nasaktan. Gayunpaman, kakaiba ang kanyang pag-uugali at tumatanggi itong pumunta sa ospital. Wala rin siyang maalala tungkol sa kanyang pangalan, na iniuugnay ni Syracuse sa amnesia. Dinala niya siya sa bahay ng kanyang yumaong ina, inaalok siya ng mga sandwich at iminungkahi na manatili siya doon ng ilang sandali. Kailangan niyang puntahan ang kanyang anak na si Annie, na nakatira kasama ang kanyang ex-wife na si Maura, at ngayon ay kailangan niyang dalhin ang batang babae sa dialysis. Habang nagaganap ang proseso, ikinwento niya kay Annie ang kwento tungkol sa isang mangingisda na nahuli ng isang babae mula sa dagat. Ipinaliwanag ni Annie na marahil ito ay isang selkie, isang nilalang na natutunan niya sa paaralan. Minsan, sila ay umaabot sa pampang hanggang sa tawagin sila ng dagat pabalik. Pagkatapos ng proseso, dinala ni Syracuse si Annie pabalik sa kanyang ina, na sabik na ipakita sa kanya ang bagong electric wheelchair na natanggap. Ipinagmamalaki ni Annie ang upuan sa kanyang ama, ngunit agad siyang pinuna ng kanyang ina sa hindi pakikipag-usap kay doktor tungkol sa bagong kidney para sa kanilang anak. Kinabukasan, natagpuan ni Syracuse ang isang babae na naglalabas sa isang sapa, umaawit sa isang hindi kilalang wika. Tinanong niya kung pwede ba siyang sumama sa kanya at pinayagan niya itong sumakay sa kanyang bangka. Sa daan, sinabi niyang ang pangalan niya ay Onin, na nangangahulugang, mula sa tubig. Hindi nagtagal, huminto ang bangka ni Syracuse para manghuli ng lobster, ngunit walang laman ang mga basket. Nagsimula si Onin na umawit ng isang kantang hindi pa narinig ni Syracuse, at bigla ang napuno ang bawat basket ng huli. Tinulungan siya nitong hilahin ang mga ito at nagulat siya nang itapon ni Syracuse ang mga mas maliliit na lobster pabalik sa dagat. Gayunpaman, matigas ang kanyang pagtanggi na sumama sa kanya sa merkado. Ibinenta ni Syracuse ang mga lobster sa mga nagulat na mamimili at bumili ng damit sa isang tindahan. Pagkatapos, tinungo niya si Annie mula sa paaralan. Sa daan pauwi, itinuloy niya ang kwento tungkol sa mangingisda at ang babae mula sa dagat. Umaawit siya sa mga isda at nahuhuli ang mga ito, pareho silang masaya. Iniisip ni Annie na ito ay isang panaginip dahil ang lahat ay tila ang kanyang pangarap na nagiging totoo, at wala ring nakakaalam ng wikang inaawit niya. Pagkatapos iwanan ang kanyang anak sa bahay, bumalik si Syracuse nang hindi napapansin na sinusundan siya ng mausisang batang babae. Binigyan niya si Onin ng ilang damit at pagkain. Nang marating ang bahay, nakita niyang kausap ni Onin ang kanyang ama na nagtatanong kung gaano katagal siya mananatili sa kanyang bahay. Nang marinig na nasa kanya ang desisyon, nagpasya si Syracuse na manatili siya magpakailanman upang mamuhay ng masaya tulad ng sa fairy tale na kanyang ginagawa kasama si Annie. Pagkatapos makita ang lahat ng ito, pumunta si Annie sa aklatan at humingi ng mga libro tungkol sa mga selkie. Samantala, pumunta si Syracuse sa simbahan upang magpahayag, umamin na siya ay isang adik sa alak kahit na hindi siya umiinom ng higit sa 2 taon. Kamakailan, siya ay pinahihirapan ng isang panaginip kung saan siya ay dumadalo sa libing ng bagong asawa ng kanyang ex-asawa na si Alex, pagkatapos ay nagkikita muli sila ni Maura, na patuloy na nahihirapan sa mga problema sa alak. Iminungkahi ng pari na makipagkita siya sa isang psychologist, ngunit pinaalala ni Syracuse ang pagiging lihim ng kumpisal at sinabi na nahila niya ang isang babae mula sa tubig gamit ang kanyang lambat. Ngayon ay itinatago niya ito mula sa iba. Hiniling ng pari na dumalo siya sa misa dahil wala ng ibang paraan na maaari siyang tulungan. Samantala, nag-aaral si Annie tungkol sa mga alamat ng mga selkie. Nilinis ni Onin ang cottage at pagkatapos ay tiningnan ang mga bagong bagay na dinala sa kanya ni Syracuse. Siya ay partikular na interesado sa mga fishnet stockings na kanyang iniunat sa isang kamay, na ginagawang parang may mga sapot. Kinabukasan, pumunta si Annie sa cottage ng kanyang lola at nakita si Onin na naliligo. Ang batang babae ay matapang na lumapit sa pampang at nagdeklara na alam niya mula pa noon na ang kwento tungkol sa mangingisda at ang selkie ay hindi isang fairy tale. Ikinwento niya kay Onin ang tungkol sa kanyang karamdaman at humingi ng tulong upang pagalingin siya, ngunit hindi alam ni Onin ang mahika at sinabi ito. Maraming tanong ang itinataas ng batang babae, at nagustuhan ni Onin ang masigla at tuwirang bata. Nagtanong si Annie kung bakit dapat laging nagsasabi ng totoo, dahil ano ang silbi ng pagkakaibigan kung hindi. Siya ay labis na mausisa tungkol sa kung ano ang pakiramdam sa ilalim ng tubig. Mas mabuti ba o mas masahol pa kaysa dito? Sumagot si Onin na ito ay nag-iiba-iba, ngunit mas madali ang pag-awit doon. Ibinahagi ni Annie ang lahat ng natutunan niya tungkol sa mga selkie mula sa mga libro. Maaari silang manatili sa lupa ng hanggang 5 taon hanggang makatagpo ng kaligayahan sa isang tao. Pagkatapos, bigla niyang inilipat ang usapan sa kanyang lola dahil labis pang namimiss ng kanyang ama ang kanyang ina.
Naghahanda si Annie na umuwi at humiling si Onin na bumalik siya muli. Pumunta rin si Syracuse sa aklatan upang mangutang ng mga libro tungkol sa mga Selkie, ngunit natagpuan niyang kinuha na ito ni Annie. Samantala, nakipagkita si Annie sa mga bata sa kapitbahayan na nagpapakita ng kanilang mga bisikleta at pinapayagan niyang makipaglaro ang isa sa mga batang babae gamit ang kanyang wheelchair hanggang sa maubusan ito ng baterya at mag-roll sa tubig. Iniwan siya ng mga bata at kailangan niyang maglakbay pauwi kung saan siya ay sinalubong ni Alex. Sinisingil niya ang kanyang baterya at sinabi sa kanya na ang mga Selkie ay naimbento sa kanyang lupain sa Scotland, ngunit iginiit ng batang babae na nagsasalita si Onin ng ibang wika. Samantala, natagpuan ni Syracuse si Onin sa isang ponton sa gitna ng loop at inalok siyang ibalik siya sa kanyang bangka. Hiniling niyang hawakan ang tiller, ngunit nang dumaan ang isang patrol boat, nagtago si Onin at ginamit ang kanyang paa upang i-steer ang bangka. Pinaasar siya ni Syracuse, na nagpapansin na nagagawa niyang ayusin gamit ang kanyang mga paa. Nagsimula siyang umawit muli habang inaangat niya ang kanyang lambat at nadiskubre na puno ito ng masaganang huli ng salmon, na kadalasang hindi nahuhuli ng kanyang mga lambat. Bago niya ganap na mag-enjoy sa kanyang swerte, nakita ni Syracuse ang bumabalik na patrol boat. Natagpuan ng mga wildlife officer ang salmon at humiling na makita ang mga lambat na ginamit niya sa paghuli. Ipinakita niya ang karaniwang mga lambat para sa paghuli ng salmon, ngunit ito ay tuyo, na nangangahulugang nagsasabi siya ng totoo. Gayunpaman, napansin ng mga lalaki si Onin sa hold. Kinumpirma niya na nahuli ni Syracuse ang salmon sa isang ordinaryong lambat at umalis ang mga ito sa bangka, na nakahinga ng maluwag na naniwala ang mga opisyal sa kanilang kwento at walang nangyari nang makita si Onin ng mga tao. Tinungo nila ang daungan ng sama-sama upang ibenta ang huli. Inaalok ni Syracuse na bilhan siya ng regalo at humiling siya ng isa pang damit na siya ang pipili. Sa daan patungo sa tindahan, nakatagpo nila si Annie na nasa sabik, na ang kanilang kwento ay hindi lamang isang fairy tale. Tinulungan siya ng batang babae na pumili ng kasuotan habang ang mga tao sa bayan ay nagtataka sa magandang estranghero mula sa bintana ng tindahan. Nang maglaon, dumating si Annie sa bahay ng kanyang lola na mukhang masaya at maginhawa dahil sa mga pagsisikap ni Onin. Inaalok ni Onin na turuan ang batang babae kung paano lumangoy at pumayag ito, dahil magkakaroon siya ng kasama mula sa dagat. Pareho silang naglaro sa mababaw na tubig nang biglang may nakita si Onin sa tubig at tinanong si Annie na umakyat sa raft. Hinailan niya ang isang bundle na tinawag ni Annie na Selkie clothing. Ayon sa alamat, kung ito ay ibabaon sa lupa, maaari siyang manatili sa lupa sa loob ng 7 taon, basta't hindi siya kausapin ng kanyang asawa mula sa dagat. Pagkatapos pakinggan si Annie, ibinaon ni Onin ang natagpuan sa greenhouse at binilang niya ang mga hakbang upang matandaan ang tiyak na lugar. Nang maglaon, sinabi niya ito sa kanyang ama at pinayuhan siyang mag-ingat sa mga estranghero. Samantala, lahat sila ay patungo sa lokal na pagdiriwang sa pamamagitan ng bangka, at tinatanggihan ni Onin ang pahayag ni Annie na kaya niyang magbigay ng mga hiling dahil hindi siya tunay na Selkie. Sa pagkagalit, nagpapanggap si Annie na nasira ang preno ng kanyang wheelchair at nahulog mula sa pier, umaasang masusubok ang katotohanan ng kanyang mga salita. Tumalon si Onin upang iligtas siya at hiinila ang batang babae sa ibabaw ng tubig. Dinala ni Syracuse si Annie pauwi at ibinigay siya kay Maura at Alex. Nang maglaon, sinabi ni Onin kay Syracuse na gumagana ng maayos ang preno ng wheelchair at sinusubukan lamang ni Annie ang kanyang kakayahang huminga sa ilalim ng tubig. Inamin niya na dati siyang umiinom ng labis, ngunit isang araw nang bumalik siya mula sa isang biyahe, natagpuan niyang natutulog ang ina ni Annie sa tabi ng kanilang walang malay na anak. Nailigtas nila ang batang babae at nagpasya siyang isa sa kanila ay dapat manatiling walang kalasingan sa lahat ng oras. Samantala, sinabi ni Maury kay Annie na may isang estranghero na may maitim na buhok na naghahanap sa kasintahan ng mangingisda, na nagdudulot ng bangungot sa batang babae. Samantala, naging malapit sina Syracuse at Onin. Nang maglaon, pumunta siya sa kompesyon at inamin sa pari na nagkasala siya kay Onin noong nakaraang gabi at ngayon ay natatakot siya sa swerte na dala niya dahil matagal na niyang nawala ang pag-asa para sa mabuti. Alam niyang may mangyayaring kahanga-hanga o nakakatakot, at natatakot siya sa pareho. Pagkatapos ng pag-uusap, lumabas ang mangingisda at nilapitan siya ng isang di kilalang lalaki na nagsimulang magtanong tungkol kay Onin. Pinabayaan siya ni Syracuse at umalis. Nang araw na iyon, dinala ni Syracuse si Annie sa dialysis tulad ng dati, ngunit nang umuwi sila, wala nang tao sa bahay. Si Maura at Alex ay nasa pub na malapit at umiinom. Dinala ni Syracuse ang batang babae roon, at sa wakas nang umuwi siya, natagpuan niyang sira ang mga pintuan at wala si Onin. Sinimulang hanapin ni Syracuse ang baybayin at sa wakas ay natagpuan siyang nagtatago. Sinabi niya sa kanya na narito ang asawa ng Selkie at siya ang nandito upang dalhin siya palayo. Samantala, ang lasing na si Maura ay nakasakay sa wheelchair ng kanyang anak na babae at sa kabila ng mga babala ni Alex, determinado siyang umuwi dito.
Inilihim ni Syracuse si Onin sa isang lihim na yungib sa likod ng talon, nag-aalok na bigyang katuparan ang kanyang hiling, ngunit ang tanging hiling niya ay gumaling si Annie. Kaya't hiniling niya na makapag-stay siya. Samantala, ang lalaking naghahanap kay Onin ay nagmamaneho sa bayan at nagkaroon ng aksidente sa sasakyan, bumangga sa isang sasakyan na minamaneho ng lasing na si Mora. Si Alex ay naihagis sa windshield, ngunit si Annie ay nagawa pang magsuot ng seatbelt ngunit nagkaroon pa rin ng mga pinsala. Nakilala ni Syracuse at Onin ang sasakyan habang nagmamaneho at sumigaw si Syracuse at nagmadaling pumunta sa mga medics habang inilalabas nila si Annie sa stretcher upang dalhin siya sa ospital. Nang maglaon, natagpuan nila ang batang babae sa ospital at nalaman na siya ay sumasailalim sa agarang kidney transplant mula kay Alex na sa isang kapalaran ay tugma. Samantala, nakatagpo ng di kilalang lalaki si Onin sa pasilyo at nagtaka kung bakit siya nakapagsasalita ng kanilang wika dahil wala ni isa sa kanila ang nabibilang dito. Sinalin siya ng dagat, ngunit hindi ito ang kanilang mundo. Humiling ang babae na umuwi siya nang walang kanya. Kinabukasan, nagising si Annie at agad na nagtanong kung nasaan si Onin. Pinatibay siya ni Syracuse na makikita nila siya sa lalong madaling panahon. Ilang sandali ang lumipas, naganap ang isang seremonya ng cremation para kay Alex. Ipinangalat ni Mora ang kanyang mga abo sa ibabaw ng dagat, nagsisisi na sa pagkakataong ito ay hindi niya maiiwasan ang kanyang ex-husband sa lahat. Hiningi niya na dalhin si Annie, ngunit nagdemand na itanggal si Onin, at pinilit niya ang kanyang asawa na uminom para sa kaluluwa ni Alex. Sa isang lasing na estado, pumunta si Syracuse sa bangka kung saan nagtatago si Onin at tinawag siya ng Selkie. Dinala siya sa dagat kung saan hiniling niya na bumalik siya sa kanyang asawa at kantahin ang kanyang mga awit para sa kanya. Dinala niya siya sa paanan ng parola at patuloy na pinilit na kailangan niyang umalis. Iniwan siya roon at naghanda siyang umalis, naniniwala na ang buhay ay hindi isang kwentong bayan at ang mga tao at Selkie ay hindi maaaring magsama. Humiling si Onin ng pagkakataon na magpaalam kay Annie, ngunit siya ay umalis habang ang dapit hapon ay bumabagsak. Ang log na kanyang inuupuan ay nagbibigay sa kanyang silhouette ng anyo ng isang babaeng may buntot. Habang naghihintay sa gabi, siya ay tumalon sa dagat. Sa umaga, ginising ng pari ang depressed na si Syracuse na napagtanto niyang gumawa siya ng malaking pagkakamali. Dinala niya si Annie mula sa ospital papunta sa kanyang tahanan. Pinatagal siya ng batang babae, sinasabing babalik si Onin dahil may iniwan siyang bagay dito. Nang maglaon, nanood si Annie ng TV kung saan ang Icelandic band na Cigar Roast ay nagpe-perform at biglang nakilala ni Syracuse ang mga salita. Napagtanto niyang si Onin ay isang ordinaryong babae at nagmadali siyang pumunta sa parola. Sa simula, hindi niya siya matagpuan kahit saan at tumakbo siya sa baybayin na sumisigaw, ngunit hindi nagtagal ay nakita niya ang apoy kung saan si Onin ay nagpapainit sa sarili. Sa simula, sinabi niyang siya ay isang nilalang dagat na nakahanap ng kanyang mahiwagang damit at inilibing ito upang makasama ang kanyang pamilyang mahal. Ngunit hiniling ni Syracuse ang katotohanan, at pagkatapos ay inamin ni Onin na siya ay isang tulak na nagdadala ng mga ilegal na substansya mula sa Romania. Nasa bangka siya na may backpack na puno ng mga substansya nang malapit ang pulisya, itinapon siya ng kanyang gwardya sa tubig dahil hindi siya marunong lumangoy. Lumangoy siya hanggang sa hindi na niya kaya, at pagkatapos ay nalunod siya, ngunit nahuli siya sa lambat ni Syracuse. Sinabi ng batang babae ang kanyang totoong pangalan, ay Ioana. Dinala siya ng mangingisda pauwi kung saan naghihintay na ang mga kriminal, na nahuli si Annie. Sinubukan ni Syracuse na ipagtanggol sila, ngunit hindi niya kayang labanan ang dalawang armadong tao. Sinabi ng batang babae sa kanila ang kwento tungkol sa damit ng Selkie na inilibing sa greenhouse, at humiling ang mga lalaki na ipakita ang lugar. Lahat ay pumunta sa greenhouse upang hukayin ng mabuti, ngunit walang natagpuan dahil itinago ni Annie ang damit ng Selkie sa ibang lugar. Nangako si Onin na mananatili kay Annie at inamin niyang itinago niya ang pakete sa lobster crate. Lahat ay pumunta sa bangka, ngunit nang itaas ng mga kriminal ang basket, pinaalalahanan ni Annie si Onin na siya ay isang Selkie at hindi sila. Inihagis ni Onin ang isa sa mga masamang tao sa dagat. Naluod siya habang inihagis ni Syracuse ang isa pang Romanian sa tubig, na tinanggalan siya ng armas. Nahuli ng mga pulis ang kriminal kasama si Onin na nahaharap sa deportation maliban kung makakuha siya ng citizenship o magpakasal. Nang maglaon, nagpunta si Annie sa kompesyon at sinabi na ang kanyang ama ay magpapakasal sa lalong madaling panahon kahit na hindi siya tunay na Selkie. Pero hindi mo naman pwedeng pakasalan ang isang seal, di ba? Sa huling mga eksena, isang batang babae sa puting damit at isang mangingisda sa suit ay naglalayag sa kanilang bangka para sa kanilang honeymoon, na binubuhay ang kwentong bayan tungkol sa kaligayahan ng tao at Selkie. Doon nagtatapos ang pelikula.